Tatlong lalaki ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril. Sa isang insidente, pulis pa ang sospek. Ang mga insidenteng nahulikam, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Animoy dumaraan lang ang dalawang lalaki magkaangkas sa motorsiklo sa intersection sa San Pablo City, Laguna. Yun pala, hinahanap ng dalawa ang kanilang babarilin. Nakaupo sa tricycle ang biktima na kinilalang si Hilben Sherte. Sa isang anggulo ng CCTV, makikita ang mga suspect na huminto sa gilid ng kalsada, ilang metro ang layo kay Sherte. Bumaba ang gunman at lumapit sa biktima at binaril ito. Napatakbo pa si Sherte pero nagpaputok pa rin ang suspect hanggang sa tamaan ng biktima. Mabilis na sumibat ang mga suspect. Sa di kalayuan, nang agaw pa ng motorsiklo ang mga suspect na nakuna ng isa pang CCTV camera. Inabandona nila ang unang sinakyang motor at tumakas. Naisugod sa ospital si Sherte pero kalaunay binawian ng buhay. Nagpapagaling naman ang isang batang nadamay rin sa pamamaril. Kuha naman ito sa Zaragoza Street, corner del Pan sa Tondo, Maynila. Ang isang rider ng motorsiklo, tinabihan ng dalawang lalaki na nakamotor din. Ang angkas ng ikalawang motor, naglabas ng baril at pinaputukan ng naunang rider. Natumba ang biktima. Napahinto ang mga tao sa paligid. Patay ang biktima dahil sa tama ng bala sa ulo. Inaalam pa kung sino ang mga salarin. Sa Zamboanga City, arestado ang pulis na suspect sa pamamaril at pagpatay kay Abdul Kadir Misang, tauhan ng Zamboanga City Electric Cooperative. Ang suspect na si PO Medfar Harun Abdurasan, nahulikam na paalis mula sa crime scene. May mga witnesses tayo. We have submitted already yung sa mga paraffin examination sa kanya. Same with yung firearm na na-recover natin. Nag-undergo na rin to sa ballistics. With regards doon sa paraffin, nag-positive. Tingin ng pulisya, personal na galit dahil sa away ng kanilang pamilya ang motibo sa krimen. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.